Okay, so ah uulit-ulitin ko po ito hanggang ano, no, para yung mga hindi nakapanood last time, ah, mapanood. So ngayon, ang gagawin lang natin yung mga konting summary. So, Bibigyan na itong mga terminologies na dito, ito ang sans na makakasabi. Ang lahat ko kasi fail sa exam is hindi naintindihan yung question. So, ang karamihan na rason dyan is yung terminologies hindi tayo familiar. Tawag doon sa mga hindi pa gaano kaano ang ano nila sa hindi pa gaano kalalim ang alam nila sa Korean ay i-try nyo pong panoorin ito hanggat maging familiar na kayo sa mga terms. And then at the same time, ito yung karamihan na rules and regulations sa financial consulting kasi ang maging trabaho po natin is financial counselors. So kailangan po ang license niyan. Hindi po tayo pwedeng mag-counsel na wala po tayong lisensya. At para makuha ang lisensya, kailangan po nating alamin ang mga batas ng insurance, mga about sa pera dito sa Korea, no? So, start po tayo dito. Ah, Required capital para magpatayo ng isang insurance company sa Korea ay nasa batas na po ito, no? So, ang General Bohom Hesa ay Sambek-ok ang kapital, ano? Ang mga chadongcha, yung mga auto insurance. So, ano bang example ng mga auto insurance? Ito yung mga KB Direct, Merits, Fire and Marine Direct Insurance, Samsung Direct, yung mga ganyan, ano? So, yun ang mga auto insurance company. IBEC po ang kailangan para makatayo ng isang ganyan na kampanya. Lalabas po ito sa exam, ano? Sa mga naka-specific naman na liability companies like Sanghe, Chilbyong, Kanbyong, Wadze, Chegi, mga ganyan, back up ang kailangan. So, some iil, 300 million, 200 million, 100 million. So, kung i-memorize nyo lang yun sunod-sunod, itong pinakamahal, susunod na mahal, and then, Wego Pom Hesa. Ito yung mga foreign companies na gustong magpatayo ng branch dito sa South Korea. Ang kailangan nilang capital is Samsib o ah, ay Sambikop. Ano ba ito? 3 billion pala to, no? Hindi 300. Ang Samsibok ang 300 million. Ito ay 3 billion, 2 billion, won, ano? And then, Soektan, Bungkomsa, ito yung mga small-scale insurance company, isibok ang kailangan. So, ang Saterijom naman, ito yung mga private, yung mga insurance agency. Ang insurance agency, yung normally, yung hindi yung wala silang produkto na sa kanila, yung nandun lahat ang mga company. So, yung mga insurance agency, pwede silang magbigay ng insurance ng Merits, ng Samsung, ng Hanwha, ng Hyundai, all at once. Parang marketplace ito, ano? Ito yung insurance agency. So, yung mga buhong hesa na tinatawag nito ay tawag doon, yung kanila lang. Halimbawa, sa Merits lang. Sa Samsung, Samsung items lang, no? Pero sa mga insurance agency, parang itong marketplace na nandun lahat. So, ang Gain Bonghom, ito yung private insurance agency, ILOC ang kailangan pwede nang magpatayo. Ang Bob-in naman, ito yung corporate insurance agency, ay SAMOK ang kailangan. No? So, lalabas po ito sa exam. So, i-memorize nyo lang po ito. No? Ang Bumhesa, Sambek-ok, Sadongcha, Ibek-ok, Sanghe, Bek-ok. And then, Wego, Bumhesa, Samchibok. Ganyan pababa. Next, motif, buhong motif halsu umnanja. Ito po laging lumalabas sa examination, ano? Motif halsu umnanja. Yung bawal
mag-alok ng insurance. Sino ang hindi pwedeng mag-alok ng insurance? According sa Bocom Opop, ito yung Insurance Business Act. Insurance Business Act ay ang Bocom Opop, ibig sabihin Insurance Business Act. Ito yung batas ng insurance law. So, ang hindi pwedeng mag-alok ng insurance, sino sila? POM, Hesay, DEPYO, yung insurance company CEO. Tapos SAWE, ISA, yung mga directors. And KAMSA, ito yung mga auditors. So, ito yung always lumalabas sa exam, no? 모집, 보험 모집 할 수 없는 자, tatlo yan, DEPYO, SAWE, ISA, and KAMSA. Okay, next. To start working as a financial consultant o financial counselor, pagpasa ng exam, no? So after passing the licensure exam, you can be registered as a financial consultant. So, ang unang gagawin, ang step is dungnok yung i-register ka. And then, you will be appointed as a consultant working in behalf of the company. Appointment kasi tayo, no? Hindi tayo employed. So, WITCHOK ang tawag. So, pagkapasa natin, ang unang steps ay dungnok, and then second step ay WITCHOK. Ma-appoint tayo. Pag naman gusto nating maglipat sa ibang company, gusto mo nang itry ang ibang company or ayaw mo na sa company mo ngayon, pwede kang mag-resign. So, ang tawag dyan is HETCHO. So, pag nag-apply ka ng resignation, ang approval niyan, pag na-approve, ito ay milestone. Lalabas din po ito sa exam, no? Ang dungnok, and then, pagka-dungnok mo, WITCHOK ang next. And then, pag nag-resign, ito yung HETCHOK. Pag na-aprubahan ng resignation mo, malso. And then, pag lumabas na yung malso, namalso ka na, ay pwede ka na mag-apply uli ng another company. And the same uli ang gagawin nila. Dungnok, and then WITCHOK. Ganyan po, no? Next, there are disqualifications na maging financial consultant disqualification. Marami po yan, ano? So, isa-isahin po natin. Yan. So, ang isa niyan is 피성년후 견인 또는 정후 견인. So, etong dalawang na to, alin ang hindi qualified na maging financial consultant? So, sino sila? Ito yung a person under guardianship. Ito yung Kyonina, no? Pisong Nyonhu. So, pag i-familiarize nyo lang ito, ulit-ulitin na basahin kung hindi gaano ang pronunciation maganda, ay paulit-ulit lang po nabasahin. So, ito yung 피성년후 견인 또는 피한정후 견인. So, sino mga to? Ano ba ibig sabihin ng under guardianship? Yung hindi sila pwedeng makatayo sa sarili nilang on their own. So, halimbawa, yung mga severe dementia, syempre hindi ka pwedeng i-register as financial consultant kung ganyan ka. Next, number 2, pasan songgo. So, yung mga nag-declare ng bankruptcy at hindi pa sila naka-recover, hindi pwede silang maging financial consultant. So, ma-disqualify po sila hanggat hindi ka na reinstated or ito yung hindi ka naka-recover pa na nag-declare ka ng bankruptcy. So, next, ano pang sunod? Ito yung 벌금 이상형을 선고받고. Ito yung mga na-sentensahan, na sentence to fines. So, pag nasentensahan ka, nalubuto 2년 지나지 않는 자. So, yung nasentensahan ka ng yung may ka sa korte, no? Nasentensan ka sa korte at hindi pa lumampas ng ng 2 years. Pag hindi lumampas ng 2 years from the date on which execution of the sentence was completed. So, pag hindi lumampas ng 2 years ay hindi ka pwedeng
i-register as consultant, financial consultant. Ang isa dyan, ang pangapat is ito, 급고 이상의 경우 집행 유예를 선고받고 그 유예 기간 중에 있는 자. So, yung on probation. So, yung mga na-sentensyahan sa korte, but they are on probation of imprisonment or heavier punishment. So, ito yung mga yung mga hiphin, yung 집행 유예를 선고받고 유예 기간 중인 자. So, under probation sa uh, alam nyo yung under probation sa pag nasentensyahan ka, no? So, yan. Number 5. Buong Sorgesa, ito yung tayo, yung mga financial planners. So, pag nachiso yung natin, yung license natin, pag nachiso yung license natin na hindi pa lumampas ng 2 years, hindi tayo pwedeng i-register as financial planner. So, insurance broker or planner was canceled under the Insurance Act. So, kung ano man ang rason na na-cancel ang license mo, pag hindi pa lumampas ng 2 years ay hindi ka pwedeng i-register. So, basa-basahin lang po nitong para ma-familiarize. 보험설계사, 보험대리점 또는 보험중개사 등록 취소. Yung na-cancel yung mo, yung license mo, no? Then, yun yun, sinadyanan ka. Hindi pa lumampas ng 2 years since na-cancel ang license mo. So, hindi ka pwedeng i-register, no? Next, 보험 설계사, 대리점 또는 보험 중개사 등록 취소, 처분 2회 이상 가는 경우. So, 최종 등록 취소, 조본을 받는 날로부터 3년 이내에 지나가는 자. So, ah, ah, na-cancel yung registration mo as an insurance planner or agency twice or more. Yung 2 beses ka na-cancelan ng license. Kung ano man ang rason na na-cancelan ka at hindi lumampas ng 3 years. So, dito sa una, ito yung na-cancel ang license mo, inyon sinaji ananja. Pero pag dalawa or more twice or more na na-cancel ang license mo, dapat after 3 years. No? Pag hindi pa lumampas ng 3 years, hindi ka pwedeng i-register. So, and then number 7, kwateryo 또는 과징금. So, yung na-penalty ka. So, yung na-penalty ka sa kung ano man ang na-violate mo, and then nagka-penalty ka, na hindi pa lumampas ng 2 years, inyon, ichinaji ananja. So, hindi pa lumampas ng 2 years ay hindi ka pwedeng i-register. So, 2 years po ito. So, sa mga ito yung kwateryo, tunan, kwatsingam. So, ito yung tapos na halt yung mga mo, hindi ka na pwede mag-operate or mag-counsel, ay dapat after 2 years muna. And then, pwede ka ulit na i-register. And then, next, number 8, ito, yung minor. Ito, mi성nyonja. So, ito yung hint, ang minor, who does not have the capacity as an adult with regard to business, hindi po sila, ma-disqualify po sila, no? Ma-disqualify sila na na may register as a financial planner. And then number 9, 대출금 또는 보험금을 용도에
Yuyong Hanhu Samyoni Chinaji Anunja. So, na-misuse mo ang insurance, na-misuse mo ang insurance premium o kaya loan sa insurance, ah, tawag doon, ay kailangan lampas muna ng 3 years. So, pag na-misuse mo ang pera, ginamit mo sa hindi magandang paraan at nasentensyahan ka ng mga ng yan, lumabas na ang trouble mo, ayan, dapat lumampas muna ng 3 years bago ka pwedeng mag-apply ulit as a financial planner, no? Lumampas muna ang 3 years. Okay? Next, motif halsuin nandya. Sinong pwedeng mag-alok ng insurance according to Insurance Business Act? Ito yung buong upok ulit, no? Yung batas ng insurance. So, sino yung hindi mag-alok? Tatlo po sila, no? Yung Depyo Isa, Depyo, Sawe Isa, Kamsa. At sino naman ang pwedeng mag-alok ng insurance? So, ang pwede namang mag-alok ng insurance, number one is kung Sorgesa, ito yung planner, yung financial advisors or counselors, tayo yun, ano? And then, buong Terijom, ito yung mga insurance agency. Buong Chunggesa, sila yung mga insurance brokers. Number four, buong Hesa, Imwon or Chikwan. Ito yung mga officers and employees of an insurance company. Pero limited lang po ito, no? Sa mga mga employees and officers lang nila na merong lisensya limited to insurance companies, officers and employees. So lalabas po ito sa exam. Ang motif halsu inanja, Sorgesa, Terijom, Chunggesa, Imwon, and Chikwan. Okay, next. Sa insurance contract naman, sino-sino sila? So, ang BOMHESA, BOHOMJA, BOHOMSA, isang ibig sabihin niyan, ito ay insurance company. Taga-approve ng application at taga-bayad ng benefits. Anong tawag doon sa benefits? Ito yung BOHOMBOM. Ito yung binabayad ng company sa mga may insurance, yung kumuha ng insurance nila. It's either na pambayad sa ospital, pang-refund sa ginastos sa ospital, pang-compensate sa disability, pang-compensate sa family na namatayan. So, yan ang tawag dyan is bohong. Next, ang contract. Okay. So, hindi na lang po familiarize ang mga terms, ano? Nagsasalim ng insurance. Siya yung nag-apply. Ito yung contractor. Taga-bayad ng monthly premium. Or ano yung monthly premium sa Korean? Ito, bohom nyo. So, i-ano nyo po ito, i-familiar, no? Ang bohom nyo, para pag lumabas sa the whole sentence, ang bohom nyo, ibig sabihin, ito yung monthly na binabayaran ng KEAPJA. Next, ang P-bohom dyan naman, ito yung insured. Ito yung pag siyang nagkasakit, doon lalabas yung pera. So, halimbawa, siya yung may claim, Chongbukon. Ibig sabihin, siya yung may right to claim. So, yung mga nagastos niya sa hospital, siya yung mag-submit ng claim, Chongbu, para may refund yung pera, yung nagastos niya. So, or halimbawa, namatay siya ngayon, si Suik dyan naman, ito si beneficiary. Siya yung tagatanggap ng refunds o insurance money. Yung tinatawag na puhunggom. Ito yung mga benefits. So, refunds, insurance money, or benefits. So, ang buhonggom nanggaling kay Bohong Hesa, Bohomsa, Bohomja. Ang buhonggom na galing kay Bohong Hesa, ah, mapupunta kay Suikja. So, itong Kiyakja, Pibomja, Suikja, pwedeng iisang tao ito. So, sa case natin sa mga Pilipino na nandito sa South Korea, ang Kiyakja, siya din ang Pibohomja at siya din ang Suikja.
So, pero mostly sa mga nag-asawa, nag-asawa ng, halimbawa, tayong nag-asawa ng Korean, ang contractor, halimbawa si husband, inilagay niya si wife na pibomja. And then, nailagay na suikja si husband. So, keyakja at suikja ay the same na tao. So, ibig sabihin, pag nagkasakotay si pibohomja, ay mapunta kay keyakja yung pera, ay suikja yung pera. At sino yung suikja? Sa yung keyakja. So, sa iba naman, ang kiyak dya si father, ang insured, ay ang pibohom dya si mother, ang suwik dya yung anak. Ano? Paano naman yung mga hindi nag-asawa dito, yung walang family dito, yung mga Filipinos? So, normally, ang Filipino case na walang family dito sa Korea, siya yung kiyak dya, siya din po pibom dya, siya din ang suwik dya. So, paano naman kung may mangyari sa kanya, kay insured na kay Pibomja, namatay halimbawa. So, ang switch dyan niya, automatic sa batas, yung anak, kapatid, ano, so may discuss mo. So, yan. So, yun lang po ang i-familiarize nyo. Ang buhonggong galing sa buhong ni Hesa. Ang buhong nyo, binabayaran ni Keyatsa. Ang Chonggukon, siya si Ibuhomja. Ang tagatanggap ng Buhonggong, siya si Suikja. Okay po ba? Okay. Sa third party insurance naman, ay three parties insurance. Ito yung sinasabi ko kanina. Ito si Kiyakja, tagabayad ng monthly premium. Si Suikja, tagatanggap ng refunds, insurance money or tinatawag na benefits. And then, ito si Pibo Homja, siya ang taga-claim. So, Pibo Homja, Kiyakja, beneficiary na si Suikja. Ngayon, ang sabi ko kanina, paano kung namatay si, ah, saglit lang po. 여보세요. 아, 잠깐 하면 안 될까? 여기 교육 조금만 끝나고. 보실래요? 예. So, halimbawa, namatay si Pipo Homja. Yung kanina sabi ko, paano kung namatay si Pipo Homja? Eh, Pilipino, walang ano dito, walang pamilya. So, susundin po ang batas ng Pilipinas. Pero sa Korea, ang batas sa Korea, suikja, ang buong suikja, masusunod ang inheritance doon ng Korea. So, ang first degree ay anak, second degree ay asawa at parents, third degree kapatid, and fourth degree first cousin. So, sa Korea, ulitin po natin, ang pinaka-last na relative nila is first cousin. Sa Chon sa kanila, first cousin sa atin. Pero sa Pilipinas ay iba. Ang first degree sa Pilipinas ay child and tawag doon. Sa law ng Pilipinas, ang inheritance as first child and spouse. Magkaano po yan? And then parents. And sorry, parents. And then siblings, kapatid. And then first cousin, uh, ang ang tawag dito is direct, direct, direct family. Direct family. So, yan. And then, ganun din. Direct family. Yung parents. And then, kapatid. Ganun din. Direct. And then, mag-start na tayo sa first cousin. Ito na. First cousin. First cousin. And then, papunta ng second, papunta ng third, papunta ng fourth cousin. So, sa Pilipinas, up to
ah, up to fourth cousin ang ano natin, fourth cousin ang pwedeng magmana sa insurance natin. Pero sa Korea, hanggang first cousin lamang. So, um, yeah. And then, dito sa sa pag namatay si Pipo Homja, hanggang kailan mag-claim yung pera? So, up to 3 years. Within 3 years, pag lumampas ka kahit isang araw lang, hindi mo makuha yung pera, no? Okay, next. Um, so, pag tayo nagkokontrata, ito yung ng must do ng planner. Ito yung tayo, planner or consultant, financial consultant, no? Ano yung must do nila? Una, Chapil Somyong, signature ng client. Chongyakso, Bubun, Chondal. Ito yung i-deliver mo yung insurance descriptions. Tapos, ang pangatlo, yung Yakwan Chondal. Ito yung terms and conditions, kailangan na i-explain mo. So, if you violate any of these three, anong result niyang violation result? Cancellation of insurance, insurance within 3 months on up to manon na kwateryo. So, lumalabas po ito, no? Up to manon. Pag na-violate mo itong tatlo, pwede kang ang kwateryo mo, yung penalty or fines mo is up to manon. Okay? Next. So, Solgesa fines. So, halimbawa tayo yung Solgesa, no? So, kailan tayo nape-penalty? Ito, 특별 이익 제공 금지, prohibition on providing special benefits. Yun ko yung nag-alok tayo ng insurance, tapos nag-alok ka ng benefits. So, halimbawa, sabihin mo, magbuha ka sa akin ng insurance mo, bibigyan kita. So, yung ganyan, bawal po yan. So, ang Solgesa, 1 million up to ang planner. Ito, Tigpure Ik, ito ha, yung kanina, yung na-violate mo yung mga signature, manon lang ang penalty. Pero pag Tigpure Ik na, ito yung nagbibigay ka ng special benefits sa mga magkuha sa'yo ng insurance. Ito, up to manon o kaya up to 3 years, Chingyok. Ito yung imprisonment. Pwedeng mabilanggo up to 3 years o kaya manon. Pag company naman ang naggumawa niyan, up to 8 manon naman ang nila, ang jetchegum nila. So, ano po ito, no, ang jetchegum, paki-familiarize. Ano ibig sabihin ng jetchegum? And then, technically, yaksok. Yung na-pledge mo lang, hindi mo pa nga naibibigay, pero nag-ano ka, nag-promise ka na hindi ka magtaglati ng sonmanon. O kaya, 20% ng the whole year na binabayaran doon sa insurance niya. Ito naman, lagi po itong lumalabas sa exam, 장애인 차별 금지. So, pag tayo nag-discriminate against those people with disabilities, ang ano natin, ang penalty natin is up to samchon manon and up to 3 years na imprisonment. So, yan. Wait lang po. Yan. Next, mujagyokja. Ito yung walang license. Walang license as a financial planner, tapos nag-explain siya about insurance o nag-aalok siya. Ang explanation, walang problema because you can share your experience, pero yung mag-alok ka na wala kang lisensya, up to samchon manon ang penalty mo. So, sumpan kaya, transfer of contract. Pinapakancel ang insurance para ilipat sa ibang insurance company. So, sabihin mo, ay, cancel mo ito, ilipat kita doon. So, yan po ay bawal. So, if you violate this, ang pwede mong penalties up to sanction manon. Paki-familiar po ito, no? Kasi baka magkahalito-lito kung saan ang sanction manon, saan ang sanction manon.
So, ang Chonmanon, ito, yung nag-pledge ka lang, you pledge benefit, Chonmanon. Pag ano ka talaga, yung ito, yung purely Chegong Kumji na na-violate mo ay up to Chonmanon and Samnyon Chinyo. Pwedeng 3 years na imprisonment. So, pareho sila sa Jangin, Sabior. Pag na-discriminate ka ng mga persons with disabilities, Chonmanon, Samnyon Chinyo. 3 years imprisonment. Okay po ba? Next. Paano nakakalculate yung monthly premium? So, ang monthly premium, ang net insurance, ito, sunbuhom nyo is equal to WIHO plus Chuk-Chuk. WIHO plus Chuk-Chuk. So, anong WIHO? Risk premium and savings. So, yung risk plus Chuk-Chuk, ito yung net, yung sun. Next. Ang additional naman na buhong nyo, so yun nga sinasabi natin. So ang net niya, so magkano ang net niya? Halimbawa ay 100,000 won, ang 100,000 won ang monthly niya. Ito ang lumabas na monthly niya. Ito ay uh, WeHome. So WeHome plus Chuchu. Ito yan. So ang monthly niya is 100,000 won. So, saan nanggaling yung 100,000 won? Sorry. Ito yung sa WeHome and Chuchu. Ngayon, ito namang buga buhom nyo, yung additional, ano to? Yung Shinkeyak-B, UGB, Sugong-B. Ito yung mga fees na naidagdag doon. Kaya siya naging 100,000 won. Next, ang total niya, yung ubuhom nyo, ito yung net, ito yung sunbuhom nyo na 100 plus buga. Halimbawa, ang buga buhom nyo niya is, halimbawa ay 10,000 won. Halimbawa, 10,000 won is equal to, yan, yung Shinkeaki, ganyan. So, parang ganyan siya, no? Halimbawa, hindi po ito exact na calculation, ano? Halimbawa lang. So, kanina, ang net niya is 100,000 won. And then, uh, ang buhong nyo niya is 10,000 won. So, magkano na ngayon yung up niya? So, ang yung up niya is yung 100,000 plus 10,000 won is equal, yan na yung, so parang ito, ang ano niya is 110,000 won ang monthly niya. Kasi, hmm, kasi ang sun buhong nyo niya is 100,000 won plus yung buga buhong nyo niya na 10,000 won. Parang ganyan. So, yun po yung parang calculation niya, no? Next, meron yung tinatawag na 12 Daejung Kwasil, yung 12 gross negligence na maaari na hindi magbayad ang insurance mo kahit complete ka ng insurance. If you committed one of these, ay maaari na yung insurance mo ay hindi magbayad. So, ano ang mga to? Una, pag nagka-aksidente ka through violating the traffic light, ito yung sino wipan. Ito, Jungang Son Chimpong. Ito yung crossing the center line. So, marami po ito. Alam nyo doon sa highway, di ba? Uh, yung right and left, meron sa, ay yung, halimbawa, 2 lane siya, no? Tapos meron sa gitna yung continuous na white line. Yan, hindi po pwedeng mag-change lane. Pero pag makita nyo yung white na dot, 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 doon pwedeng mag-change lane o mag-overtake. Marami po kasing mga drivers na hindi alam na bawal pala mag-overtake pag yung line na white line is straight. So, yun, pagka nag-cross ka o nag-overtake ka, nag-U-turn ka sa hindi lugar, ay pwede kang
pag nagka-aksidente ay pwedeng hindi mag-cover ang insurance mo kasi considered ito na isa sa uh, uh, dejung, dejung passive. Itong gross negligence. So, to, lumalabas ko ito sa exam. Over speeding, so, halimbawa sa highway, 100 yung limit. Tapos nag-drive ka, 121. Tapos nagka-aksidente, yan, gross negligence po yan. So, 악취르기 방법 금지 시기, 금지 장소. Ito yung mga, sabi ko nga, overtaking methods, prohibited times, may mga times and may mga places na hindi ka dapat papasok or mag-take over, mag-overtake. Yan, pwede, ayan ay isang uh, Jung, Dejung Pastil. Tapos ito din, Chorgil Konnormuk. Uh, ito yung sa railroad crossing. So, wag mong habulin yung train, antayin mo na matapos. Hendang-bodo dito sa mga pedestrian lane, pedestrian lane protection for the yung na nag-crosswalk. So pag naka-aksidente ka diyan, nako, daejun kwasil na po 'yan, muhyon unjon. Mumyon ho unjon. Yung walang lisensya na nagda-drive, mumyon ho unjon. Unjon. Ito yung drunken driving. So, kahit isa lang na beer. Pag lumampas ka doon if you reach 0.08, ay, may ano na yan, ha? Unjon na yan. So, ang equivalent kasi nung 0.08 is parang isang beer yun. Pag inubos mo yung isang beer, yung pag nagpa-test ka, lalabas na 0.08. So it means kung mag-inom ka dapat hindi isang beer, no? Otherwise, kung nag-inom ka ng isang beer, don't drive. Next, ito, Bodo Chimbom, encroaching the sidewalk. O, tingnan nyo yung picture, no? So, sidewalk po yan, doon nag-drive po siya o nag-park siya. Pag nag-park ka, tapos pag-park mo, naka-aksidente ka, ito ay Dejung Pasil. Kemun Parcha. Ito yung nagda-drive ka na naka-open pala yung mga doors o isang door. So, protection ng passenger mo. That is one of the Dejong Pasil. Orini Boho Kuyo. Ito napaka-important ito sa Korea, napaka-sensitive nila no, sa mga children's protection zones. So, very sensitive po tayo, no? Lalo sa mga ng school kasi up to 30 kilometer per hour yan. So, huwag mong lampasan yung 30 kilometer per hour nila. Kasi, kunti lang na aksidente regarding towards children, ay malaki pong, sensitive po ang government dyan. Wamul Butchong Wiban, violation of cargo securing. So, pag nag-ano kayo ng truck, yung mga, tawag doon, yung mga bagay sa next, punta ko tayo sa pension. So, yung kita ng pension income tax, magkano yung mga income tax natin? So, yan. Pagka 3, 4, 5 siya, no? So, sa mga 80 years old and above na tumatanggap ng pension nila, ay 3% ang tax nila. Sa mga 80 years and below, ay 4%. Sa mga 70 years and below, ay 5%. Normally, 55 to 70. Kasi 55 po ang retirement ng pension, ano? Yung pinaka-early na retirement is 55 years old. So, 55 to 70 ay 5%. 71 to 80 ay 4%. 81 above ay 3%. No? Okay, next. Characteristics ng long-term damage insurance. Ito yung Changi Sone Bohom Tuksin.
Ang 특징 is characteristics. Paano ba natin alam na ito ay Changi Sonebohong? Changi Bohong. Ito ay Changi Bohong. Paano ba natin alam na ito ay Changi Bohong? So, ang characteristics daw niya is ito. At least 3 years, samyon isang, and then bojang plus chutchut, protection plus saving siya. And then, 10년 UGB 과세, UGB 과세. So, no tax after 10 years. 자동 복권, auto restoration, 대출, pwede ka mag-대출, buhal, pwede mo i-recover. So, i-familiarize nyo lang po ito. Ang ano niya is 장기 손해보험 특징. So, pag na-familiar nyo to, 장기 손해보험 특징, 3년, 보장 플러스 저축, 10년 유지 비과세 siya, 자동 복권, 대출, buhal. Pag na-familiar nyo to, kahit anong sentence pa ang lalabas, balik-balik pa rin man ang sentence, basta lumabas itong Changi Sonebohong. Sabi niya, Changi Bohong. Basta lumabas ang Changi Bohong, ito, makita nyo, 3 years isang, 보장저축, 10년 유지, 비과세, 자동 복권, 대출, and buhal. Okay. Sa Chesan Tunay naman, ito ang Chesan kasi means property. So, ang property, ano yung mga, bakit kumukuha ng insurance, property damage insurance? Insurance. Bakit kumukuha niyan? Okay. So, kasi, ang i-protect natin is yan. Ang ipoprotect natin is ang ipoprotect natin is yan, apat. Sobang sone, kikchop sone, biyong sone, pinan sone. So, i-familiar lang po, no? Kasi may translation naman siya. Yung na-damage ng fire, yung mga na-direct damage, yung cost ng damage, tapos yung evacuation damage. So, yung ano, halimbawa na nagka-fire yung sa ano, bahay mo, siyempre kailangan yung ang hotel or accommodation, you know, kasali sa evacuation damage. So Chesan Sone. Pag Chesan Sone, iyan niyo po ito. Sobang, Chikcho, Piyong, Pinan. Other than this, it is Tilida na lalabas sa exam. Apat lang yan. Kung wala ito, Tilida. Kung meron ito, mata. Okay, next. Sa Chadong Tambo Mulgon. Dito sa fire insurance, Chadong Tambo Mulgon, yung automatically na nakocompensate kahit hindi nakalista sa insurance policy. So ano po ba ito? Ang kailangan i-familiar dito is itong word na to. Chadong Tambo Mulgon. So alin ang dito yung hindi yung mga kahit hindi nakasulat sa insurance policy ay cover ng insurance ng car insurance mo. Ito, Temun, Ham, Kanpan, Neon Sign, Antena, Sonjontap. Ang lumalabas lagi sa exam, Temun, Kanpan, Neon Sign. So, ito lumalabas lagi sa exam. So, under tawag na teknika. Had ang Myonggi Mulgon. Ito yung luxury item. So, mga precious metals, yung mga Louis Vuitton ninyo, yung mga precious luxury items. So, at least, Sambeng Manon Isang. Yung worth niya, at least 3 million won. Yan. Per item to be. Next. Ang Sangye Buhol, yung accident insurance, meron siyang 3 characteristics para masabi siya na sanghe. No? Accident nga. So, kung hindi niya ma-reach yung characteristic na to, hindi siya masasabi na accident. Baka attempted suicide yan. So, una, Uyonsong. Ito yung forfeiting. When the cause or effect is not anticipated. Hindi mo alam na ganyan ang kalalabasan.
or rason. Reason, yung foreignness caused by external factor, hindi ikaw ang gumawa. So, next, so, urgency. Yung hindi ka nag-antahan. Situation so urgent that it cannot be avoided. Yung hindi ka nabigyan ng time na i-avoid yung accident na yan. So, lumalabas sa exam, 상해 보험은 특징. 상해 보험 특징. 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 Yan. Ito, 우연성, 외래성, 급격성. So, paki-familiar lang po. Next, tonan bohong. Ang tonan is theft. Ano? Theft insurance. So, ang theft insurance, ano yung cover niya? So, bakit kumukuha ng theft insurance? So, ito yung minsan tambo. Sabihin pa, isa ay ibig sabihin ng sentence na yan. Plus, or yuga 증권, yung mga securities. Hyunggu means cash, yuga 증권 means securities. And then, 수탁물배상 책임, liability or damages incurred. So, tatlo yan na rason na kumukuha ng tonan bohong. Yung may mga storage facilities, kumukuha po sila nito. Next, ang ano nito, ang lumalabas sa exam is, sa tonan bohong, dapat, chilshib ishigan ine, hindi po days ang calculation ha, hours po. Theft or damage that occurs while the storage area building is left empty within 72 hours. So, pag na-emptyhan yung building mo at ninakaw, yung mga things mo sa loob, within 72 hours na ganyan, pwede kang cover ng tonan bohong mo, yung theft insurance mo. Over 72 hours, hindi na yan compensated. Kung naka-open yung building mo ng more than 72 hours at nanakaw yung mga bagay na nandun, hindi ka makukover ng insurance mo. Next, samsibil ine. So, damage discovered within 30 days after the theft. So, pag nanakaw yan, hindi mo na nakita hanggat lumampas na ng 30 days, kahit pa mag-claim ka, hindi ka makakuha. Kasi dapat within 30 days na-discover mo. So, no compensation. Ito nga, intentional or gross negligence. So, sinadya mo na manakawan ka. 72 hours piyotondong sansengin sone. So more than 72 hours unattended na na property mo at nanakawan ka, hindi cover. Bunsil, mangasil, loss and theft ng explosion dahil sa explosion ay hindi fire explosion, hindi cover. So na after 30 days na nawala na hindi mo nakita, hindi cover. So ito theft insurance compensates for direct damage. So including damage, destruction, breakage suffered by the insured person during the insurance period. 2, illegal entry, illegal seizure, theft or robbery. So pag mga anak mo, pinsan mo, yung nasa bahay mo ang nagnakaw, hindi po cover ng tawag doon ng theft insurance mo. So, ang theft insurance, maraming mga non-compensated damages, non-compensatory damages ng tonan bohong. Later, i-review nyo when you are counseling na, no? Sa ngayon, hindi po kasi ito lumalabas sa exam, but then, ito napaka-importante pag kayo na nagka-counsel, no? So, I will keep it here and i-upload ko po ito sa YouTube para po mapanood yung mga hindi naka-attend ng course natin. Okay, now, check up dunggab. Ito yung occupational risk grade. May mga grade ang trabaho natin. So, yung mga mas mataas na grade, mas mababa ang coverage nila. So, the riskier the job, the more expensive the insurance premium.
and probably lesser coverage. Maybe lesser coverage. So, yan. So, ang first grade, ito yung mga office workers sa MUCI. Mga office workers, yung mga walang trabaho, yung mga home base, yung mga house husband, housewife, yung mga home workers, yung sa bahay ka nagtatrabaho. So, during the, during the, itong, yung itong corona period, ay maraming nag-home base, no? So, ilgab sila. Yung second, yung IGB, ito yung Hanggonggi Chongbigong. Ito yung mga aircraft mechanics, yung mga ganyan na trabaho. So pag tayo ay mag-counsel na, pag ilagay mo yung anong trabaho niya, lalabas agad sa system. Ito ay ILGAB, IGAB, SAMGAB, SAGAB, ganyan, ano? So, maraming yan, isa-isahin. Pero ang nakaano lang dito is yung lumalabas sa exam. So, ang IGAB, mga samujik, 무직자, ang 2급 항공기 정비공, ang 3급 yung 용업용 자동차 운전자. Ito yung mga nagda-drive ng commercial drivers, commercial vehicle drivers, yung mga bus drivers, truck drivers. Ito yung mga sanggab. Ang sanggab yung ng insurance. So, sila yung very always talaga yung mataas ko ng possibility na sila ay sila din papunta. So, sa exam na ito, may gloves, sa gloves. Clear na po ito. Yung opyong, sadongsa, unjonja, igab, hanggonggi, tongbigong, ilgab, samutsik. Okay, next. Sa group insurance naman, tanchebohom ang tawag. So, alin ang mga tanchebohom? So, sa mga organizations, pwede silang mag-apply ng insurance nila as a group. So, sa ilchong, ito yung mga kiopche, salary kubyo tanche. Yung kubyo tanche, ito yung mga related sa trabaho. So, could ba yung company, tanchebohom, yung mga union, chohap, yung mga yan o in isang kloja, yung at least merong 5 workers. So sila ay ilchong. So kanina sa trabaho, sa denggab ng risk sa trabaho, ilgab, igab, sanggab, sagab. Dito naman is ilchong, ijong, samjong. So ang iljong, ito yung kiopche, yung kubyo tanche. Ano nyo po ito, no? Yung mga organizations na nakarelate sa trabaho, yung mga workers, no? Ang ichong, ito yung mga statutory 법정 단체. Ang 법정 단체, yung mga group ng mga lawyers, yung Bionhosa, Hinjongsa, Numusa, Hegesa, Semusa, yung mga ganyan. 법정 statutory sila, no? Yung mga group, yung mga legal professionals group nila, no? Ito yung tinatawag na ijong. Samjong naman, Chuyak Tanse. Ito naman yung mga group ng mga with similar interests. So tulad ng mga cooperatives, sports clubs, music club. Yung mga, makita nyo yung mga group na mga iba't ibang group with the same interest. Ito yung Chuyak Tanse. So ang kailangan nyo lang po i-familiarize dito, Samjong Chuyak Tanse, Ijong Bobjong Tanse, Iljong Kubyo Tanse. Pero dapat alam nyo din ang ibig sabihin yan. Ano bang ibig sabihin ng Kuyak Tanse? Ano bang Bobjong Tanse? Ano bang Kubyo Tanse? So ito po yung explanation. Okay, next. Sa Silbi Bohom naman, ito yung Silson Bohom. Sa fourth generation Silbi Bohom, nag-start siya nag-revise ang batas noong July 2021. July 1, 2021, nag-revise ang batas. So, naging fourth generation na siya. Pang-apat na change ng Silbi Bohom. So, ang coverage niya is lahat ng sakit and aksidente. No? Hindi pa covered yung panganganak, plastic surgery, dental. Meron pong separate na dental insurance.
Accident due to dangerous hobbies, tulad ng rock climbing, skydiving, paragliding, mountain biking. Napaka-importante po ito pag kayo na nagka-counsel kasi kahit nag-counsel kayo, kahit in-explain sa tao, hindi pa rin nila na-gets yan hanggang may mangyari. So, na-aksidente ako, nag-rock climbing kami, nahulog ako. Pag sinabi yan sa ospital na rock climbing, nahulog siya sa rock climbing, hindi po cover ng kanyang silbi bohong. So, refunds. Magkano ang refunds pag meron tayong silbi bohong? Magkano ang refunds niyan? So, ang refunds niya, ang kubyo na tinatawag, para maintindihan niyo po, no? Kubyo, bikubyo. Ang kubyo, yung may mga National Health Insurance, yung NHIS na tinatawag natin. Ang bikubyo, yung wala. So, makita mo ang B, ah, ang Kubyo is merong national insurance. Ang B Kubyo is walang national insurance. So, ang B Kubyo kasi, ay, hindi ko, so, Kubyo cover ng national insurance, sorry. B Kubyo, yung hindi cover ng national insurance. So, ang Kubyo na tinatawag kasi, may mga sakit na cover ng national insurance natin. Tulad ng mga general na sakit, mga sipon, mga sakit sa tiyan, yung mga ganyan. Ang B Kubyo naman, ito yung mga sakit na hindi cover ng national insurance natin. Marami po ito, tulad ng disc, cancer, heart, brain diseases, yung mga ganyan, yung malalaking sakit, B Kubyo po ang tawag dyan. So may mga gamot din na bikubyo, yung mga gamot, mga generic, ito yung cover ng national insurance. Pero yung mga hindi generic na mga gamot ay bikubyo po yan. So yan. Pag naman national health insurance, ito yung PHRS. Ito yung importante po sa counseling natin, lalo sa mga kumuha ng insurance and na TNT sila, no? So, pag walang national health insurance nila, up to 40% po ang cover ng silbi bohong nila. Pero ang lumalabas sa exam, ang silson o silbi bohong, kubyo, palshipuro ang cover nila, bikubyo, silshipuro ang cover nila. So, ibig sabihin, meron kang 20% na counterpart pag ang sakit mo ay cover ng national insurance mo. Pag ang sakit mo o mga gamot mo ay hindi cover ng national insurance, ay 30% ang counterpart mo dahil ang i-refund ng silbi is 70%. So, yun po. So, ang yearly, magkano ang national insurance? 50 million won. So, ito po kailangan 8 manon ang cover ng yearly cover ng silbi buhong po natin. Ano? Sa outpatient naman, magkano? 200,000 won per visit. No? Kahit 500 yung binayaran mo na nagpa-check up, ang maximum na bayaran niya is 200,000. So, ito, fourth generation po ito. So, iba po yung mga third, second, and first generation. Iba yung ano nila, ito fourth generation, yung mga bago. So, since tayo ay mag-counsel ngayon, it means mga bago ang kina-counsel natin. So, ito yung nagko-cover sa kanila. So, ang minimum receipt is sa Manon, sa Bicubio, Manon naman sa Cubio. And how many times in a year pwede mo gamitin ang silbi mo? 50 times a year. So, pag lumalabas sa exam na sabi niya na 100 Bekwe, mali po yan. Ang silson is Oshibke. So, note, ang silbi buhong wala pong death benefit, wala din disability benefit. Okay po ba? So, ito, ang comprehensive health insurance, yun, Chongha Buhong, ito yung Chong-ek ang lumalabas. Ito yung fixed amount, kalagay na fixed amount. So, ano ba yung mga fixed amount? So, ito yung tinatawag na samang anim yun, huyu jange. Ito yung death and disability benefit, naka-fix yan. So, depende sa in-apply mo, magkano ba yung nakalagay sa insurance mo, magkano ang nakalagay na amount, yun na yung matatanggap mo. So, pag nakalagay na ang disability mo is 100 million, 100 million ang makukuha, up to 100 million ang makukuha mo. Pag ang nakalagay na death benefit is 100 million, 100 million ang makukuha ng family mo. Ganon din sa diagnosis, Chindan Bieto. Naka-fix amount din yan. So,
Halimbawa, lalagay mo na 20 million ang ano, 20 million ang Chindanbi. So, halimbawa, sabi ng doktor na ikaw ay meron kang cancer. So, makukuha mo yung 10 million kung 10 million na nakalagay. Kung 50 million naman, 50 million. Pag 50 million kasi, medyo mahal na ang monthly nito. So, generally sa akin, sa mga ano natin, sa mga kababayan natin na binigyan ko ng insurance, mga EPS, mga ano na pwede pa ang walang visa ay nailalagay ko na mga 10 o 20 million ang Chindanbi kasi pagtaasan mo, masyado nang mataas ang monthly niya. So, ang surgery fee naman, so surgery benefits, Chong-ek na naman ito, fixed amount. So, naka-base din. So, magkano ang ano niya. So, may mga level yan, anong level ng surgery. Level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, kung mas, ano ba yan, level 1, yung, di ba, nasugatan yung skin mo at tinahimo, level 1 yan. Then, pataas yung mga hanggang sa heart, ano na, heart implant, yung mga ganyan, wala sa level, ano na yan, level 8 na yan. So, kung nakalagay na 10 million ang makuha mo sa level na to or 1 million ang makuha mo sa level na to, yun ang makukuha mo, naka-fix yan. Regardless kung magkano ang ano mo sa hospital, bill mo sa hospital. So, ganon din sa hospitalization. Mostly nakalagay sa gabi ka ng hospital, makakuha ka. So, may iba din na 100,000 ang per night nila. So, kahit 10,000 ang nabayaran mo sa hospital, tapos 5 night ka nag-stay, kung 100 ang nakalagay, 100 per night ang makukuha mo kahit 10,000 per night ang binayaran mo. Note, makatanggap ng pera na nasa policy regardless sa bill sa hospital. Ito yung specialty ng Chonghap kung kang buhong, yung comprehensive health insurance. Hindi po siya percentage, naka-fix po yan. Okay po? Okay, so ito naman, besang tsegim buhong. Ito yung liability insurance. Obligasyon mo sa biktima. So, sa victims. Ito yung sa Korea kasi minamandate ang mga ano mga establishment na magkuha ng insurance na to hindi dahil para sa iyo kundi para sa pwedeng maging victims ng iyong building o yung establishment mo. Ito yung uy mo bohom, ito yung im-uy bohom. Ito medyo nakakalito po ito no. Kasi im-uy tapos uy mo parang nabaliktad lang na binaliktad lang nila na ano, binaliktad lang nila na tawag doon na word. So, ito, im-uy bohong. Ito naman, uy mo bohong. Uy mo bohong. Ayan. So, im-uy bohong at saka uy mo bohong. Ang uy mo, ito yung mandatory liability. Ito yung chadongcha, cheyok sisol of, ito yung mga sports facilities. Ang lumalabas sa exam is chadongcha, cheyok sisol, tapos hagwon, yung mga lumalabas sa exam. Pero ito yung mga other facilities na kailangan kukuha sila ng mandatory pesang chegim buhong liability insurance. Mandated po sila, no? Sa mga optional naman, uy, may besang chegim buhong. Ikaw, bahala ka na kung kukuha ka o hindi. Ito yung mga Sisol Soyuja, mga facilities, Sengsanmul. Lumalabas po exam itong Sengsanmul, ano? Ito po lumalabas sa exam, yung Sengsanmul. So, ang Sengsanmul pag lumabas, hindi po siya uy mo. Siya po ay impuy. Ano po ba? Maintindihan po ba? Pag sengsan mo lang lumabas, ito ay yung uy, desang tsegim. Hindi po siya uy mo. So, ang uy mo lumalabas, kay chadongcha, cheyuk sisol, and then hagwon. So, the rest, ito yung mga executives, sumunin, yung mga professionals, mga doctors, uirugi, ito yung mga, uh, ang uirugi, yung mga medical technologies, ano, yung mga device na pwede mong i-insure. Okay? Okay, next. Ito naman, kaya ku alil uy mo. Ah, itong-
Bakit wala yung isa na to? So, ulit lang po, unahin ko po yung isa. Ito. Sa Hwajebuhom naman, Hwajebuhom, uy, Mulgon, Mulgon Koju. Type of structures naman sa Hwajebuhom, no? So, ano yung mga type ng mga buildings na kailangan magkuha ng insurance? Ito yung residential type. Tapos, ito yung general buildings. Ito yung mga factory buildings. So, ang Jutek Mulgon, ito residential. Jutek Mulgon. Ilban Mulgon, ito yung general. And then, Kongjang Mulgon. So, Kongjang, i, ano ko lang para po madaling tignan. Tapos, Ilban. Tapos, Jutek. Laging lumalabas ito sa exam. So, ang Jutek, ano-ano sila? Apat, handok Jutek, piano kyosuk. So, ito po, laging lumalabas. Piano kyosuk, so, tsaka Chosanwon. Sa Ilban naman, ito yung mga condominium, ito yung mga sukpaksisol, yung mga hotels, yung accommodation yan, ano, yung mga Chango, Kisuksa, Officetel. Ang Ilban Morgon, laging lumalabas is condominium, i-emphasize ko lang ito. Laging lumalabas yan, condominium, officetel. Ito po laging lumalabas. Ang Ilban Morgon, ano, Ilban building is officetel, condominium. Minsan lumalabas ito, Sukpak-Sisol. Sa Kungdang naman, ito yung mga Parchonsong, yan, lumalabas po sa Parchonso, ah, Takupso, yan, lumalabas po ito, no, Kungdang Mulgon. At saka yung Kungdang ne Kisuksa, yung nasa inside ng factory na dorm. So, itong tatlo po laging lumalabas po sa exam. So, Parchonso, Takupso, Kungdang ne Kisuksa, ito tinatawag na factory items. So, Kungdang Mulgon, factory items. Lagay ko na po yung items. Ito yung mga ini-insure, itong general building or items. Building or items. Ito naman, residential building. So, ang page naman nito, pag check mo ito, ang cover niya, lumalabas lagi, ang explosion at saka yung blow up, pag nag-blow up yung building, building lang ang nako-cover niyan. So, ang Ilban naman, walang explosion. Kahit nagkaroon ng explosion doon sa condo, hindi po cover ng fire insurance, no? Ganon din sa factory Mulgon. Ang cover lang niya is fire and lightning. Pero sa residential, which means explosion at saka blow up. So, yung building na blow up. So, yun po. Lagi pong lumalabas ito sa lahat ng exam sheet. Kahit anong set, lumalabas po ito. Anjutec Mulgon, Pat Pandok, Piano Kyosupso, lumalabas po ito. At saka Chosan Won. And then, ang cover niya is Waje Piora Pukpal Payo. Lalabas itong dalawa. Ang Ilban naman, ito'y condominium, Sukpak Sisol, Officetel. Ang cover niya lang is Waje Piora. Wala pong iba, dalawa lang po, no? Ganon din sa Kongjang, Mulgon. Ang coverage niya is Waje and Piora. Okay. Okay, ito. Sa car insurance naman, ang Chadong sa buhang, ang basic na Chegim buhong na tinatawag, basic mandatory insurance coverage, ito day in, yung personal injury 1 and personal injury 2. So, day in ill. So, day in 1, ito day in 2. So, sa basic car insurance, anong cover niya? Samang is ilok otson, kuyujeng disabilities ilok otson, busang injury apro samson manon. Ito ay ang coverage naman niya is unlimited. So, unlimited coverage.
Ito naman is, um, sige, so, ang cover naman nito is, ito nakaano na Ilocotson sa disability, sa Huyu Jange, and Busang Isamson. Ito naman ay Muhan. So, ang Chonghap Chadong sa Buhan ay Chonghap Chadong sa Buhom ay Muhan. So, pag sinabing ang Chegim, Bohong ay Muhan, mali po siya, no? So, note, ito pag tayo nagka-counsel na po, no? In the court, negotiation starts for death and disability compensation generally starts from 100 million per person. So, bago kayo mag-decide na kukuha ng pinakamurang car insurance, tandaan po ito, no? In case na naka-aksidente ka, paano yung kung na-aksidente mo, dalawang taong na namatay o na-disable. So, kung 100, kung Ilocotson lang ang ang cover ng pinakamurang insurance, paano mo i-cover yung the rest na compensation? So, ikaw maghanap ng pera pambayad mo. So, lagi natin ina-advise, get Chonghap Charom sa buhong. Kasi sa mga nakacheck yung buhong, ako nga ayaw kong sasakay. Bakit? Pag sumakay ka dito, tapos na-injure kayo, yung insurance niya hindi mag-cover kayo. Ang insurance cover niya yung kabilang sasakyan. Hindi niya cover kayo na sa sakay nung sasakyan niya. So yun po yung tandaan. Pag ang kaibigan mo, ang insurance ng sasakyan na ay sige buhong lang, I would rather hindi ako makisakay. So yun po, no? Next, kaya po alil uy mo. Oh, wait lang. Ah, mamaya kong i-discuss itong later. Ah, Kapag, ito, i-stop ko muna dito. Kakaroon muna, babalik ko ako mamaya. I-discuss ko natin ang susunod.